Hello everyone. In this video, I will demonstrate how to configure Windows Defender Firewall to block and later unblock an application's network access. So the objective of this task is to show how Windows Firewall controls network traffic and how it processes firewall rules to allow or block applications. So yung application na gagamitin ko is the Microsoft Edge, so which is the default web browser in Windows, nagre-require ng internet access para mag-function ng maayos. So during this video, i-explain ko yung the unblocking and i-demonstrate ko yung procedures, then i-test yung results, and then explain how Windows Firewall processes this action using a flowchart. Ayan, so first, X na natin muna ito. So first is pupunta tayo sa search bar and then i-open natin yung Windows Firewall, Windows Defender Firewall. Ayan, so nakikita na natin yung Windows Defender Firewall. Ayan. Defender Firewall. Ayan, so i-click natin yung Windows Defender Firewall. Ayan, so pagka-click natin, ayan, lumabas itong page na ito or itong interface na ito, and then makikita natin sa left side merong mga buttons na pwedeng i-click. So hanapin natin yung advanced setting. So i-click natin yung advanced setting to yan. So, para makita natin yung next step. Yan. So, dito, nagbigay na naman siya ng bagong interface, which is nakikita naman natin dito yung inbound rules at outbound rules. So, dito, magsiset na tayo or i-block na natin. Dito na tayo mag-start mag-block ng Microsoft Edge. So, to do that, i-click natin yung outbound rules. Ayan. Dito si outbound rules sa may left upper side. So, click natin si outbound rules. Ayan. So, yan, makikita natin na maraming list. But then, punta tayo sa right panel or right side ng interface, which is makikita natin yung action. So, dito, i-click natin yung new rule para makapag-set tayo na ma-block yung Microsoft Edge. So, ayan, na-click na natin yung new rule and then may lumabas na bagong interface. So, dito sa bagong interface, i-click natin yung program, which is highlighted na dito, nakakulay blue. Ayan, so i-click natin. Ayan, so pagka-click natin, ayan, dito na natin isa-select or ibo-browse natin yung mismong Microsoft Edge. So to do that, i-click natin yung browse. Ayan, so and then i-click natin yung OS. Ayan, OSC. Ayan. So dito, next naman is i-click natin yung program files. So dito meron tayong dalawang program files. So i-click natin yung merong program files, close and open parentheses, x86. So, i-click natin. Ayan, dahil naroon yung Microsoft. So, next naman is i-click natin yung Microsoft. Ayan. So, next is Microsoft Edge nga yung i-block natin. So, of course, Edge yung i-click natin. So, i-click natin yung Edge. And then, click natin yung application. And then, dito, ang i-click natin sa 5 choices na ito is yung MS Edge, which is yung i-block natin. So, i-click natin yung MS Edge. Ayan. So, dito, after natin maklik lahat ng mga path na kailangan, lalabas na dito yung complete path na iba-block nung Windows Defender Firewall. So, dito makikita ninyo na ito yung full path or yung program path na maboblock natin. So, next is, after natin na makuha yung path is, mag-next na tayo para sa susunod na step. So, next naman is, dito na tayo sa action. So, makikita ninyo dito na nakaselect na yung block the action. So, ang gagawin na lang natin is ini-next. So, wala na tayong ibang i-click pa. Next. Ayan. So, next is, when does this rule apply? So, saan or kailan ma-apply? Sa mga, so, dito naka-check box or naka-select all yung domain, and then yung private, and then yung public. So, lahat yan maboblock nung rule na gagawin natin. So, wala na tayo diyang i-click, or if ever man na mayroong walang click, ayan, so just click it. Ayan, just click it para ma-click lahat, and then, next. Click next na tayo para sa susunod na step. So, dito naman papangalanan natin. So, magpapangalan tayo ng Microsoft Edge Block. Ayan. So,
dito, nagkaroon tayo ng name na Microsoft Edge Block. So, dito naman sa description, below nung name is optional. So, pwede nyo lagyan ng description or pwede hindi. Pero this time, hindi natin siya lalagyan ng description. So, we just click the finish button para matapos natin yung pag-block natin. So, i-click natin yung finish. Ayan. So, after nung finish is X na natin. Ayan. So, makikita natin dito na nagkaroon ng bagong list which is yung ginawa nating rule na Microsoft Edge. Microsoft Edge Block. Ayan. So, nadoble. Wait lang. Nakabis siya. Click natin. Ayan. So, after natin makita dito yung list, i-X na rin natin. So, X natin. Ayan. So, i-try natin i-access yung Microsoft Edge kung talagang na-block natin or we successfully block the Microsoft Edge. So, i-try natin. So, ayan. Error yung ano natin. Can't reach this page. So, try ulit natin. So, hindi natin siya ma-access. So, isa pa, para mas mag-prove natin na na-block talaga natin yung mismong Microsoft Edge to access the internet. Ayan. So, dito, makikita natin na hindi nyo ma-access yung tatlong page na pinrompt natin or na sinerch natin. So, we can conclude na na-block natin successfully yung Microsoft Edge. So, now, yan, tatanggalin na muna natin and magpo-proceed tayo sa pag-unblock. So, to unblock, yan, so, punta na ulit tayo sa search bar and then type natin Windows Defender Firewall. Click natin and then punta tayo sa advanced setting and then punta tayo sa outbound rules. Ayan, so sa outbound rules, ayan, i-click natin yung ginawa nating rule kanina which is the Microsoft Edge Block. So dito, para ma-unblock natin, we have to disable the rule. So as you can see, naka-disable siya kanina. We click this disable rule. Ayan, so i-click natin yung disable rule para ma-unblock natin yung pag-access ng Microsoft Edge. Ayan, so na-click na natin and then as we can see na nabago yung arrow nung rule. So, nakikita natin dito na kung kanina naka-down yung arrow, ngayon naman is green and then naka-up na yung arrow. So, after natin itong magawa, X natin. Yan, X natin. And then, let's try to access the Microsoft Edge again. So, i-try natin kung gagana na siya ngayon dahil na-unblock na natin, na-disable na natin yung rule na ginawa natin kanina. Yan, so, ayan. So, as you can see guys na na-access natin. Ayan. So, next is try natin yung isa, yung Facebook, kung ma-access rin natin, kung totoong na-unblock or na-disable na natin yung rule. So, ayan. Naging successful din. And lastly, yung isa nating in-access para mas ma-prove na na-disable na natin and na-unblock na natin yung rule natin, na yung Microsoft Edge rather. Ayan. So, as you can see guys, na-successful na nagawa natin yung pag-block at pag-unblock nung Microsoft Edge. Punta naman tayo sa flowchart. So, the flowchart will explain kung paano or will show kung paano yung Windows Firewall processes Microsoft Edge Internet Access. So, una dito sa illustrated na flowchart is yung Microsoft Edge attempts to access the internet. So, after ma-access ng Microsoft Edge yung internet, yan. So, the Windows Firewall will check the outbound rule. So, kung yung outbound rule is naka-enable or naka-disable, ayan. So, we have two different conditions. So, if yes, ayan. So, kung naka-enable yung black rule, ayan. Kung naka-enable yung black rule is, kapag in-access ng Microsoft yung any websites or any sites using the Microsoft Edge is hindi ma-access or
hindi niya ma-access yung mga page na gusto niyang i-access dahil nga naka-enable yung black rule. And if no naman, if hindi naka-enable yung black rule, is ma-access or ma-access ng Microsoft Edge yung sites na isi-search dun mismo sa Microsoft Edge. So, to simplify it, when the rule is enabled, Microsoft Edge is black. And when the rule is disabled, Microsoft Edge is allowed. So, allowed mag-access. And then this flowchart shows na how enabling or disabling a firewall rule directly controls whether Microsoft Edge can connect to the internet. So, that's all, guys. I hope you learned, and I hope that if you watch my video, you will learn from this. Yeah. So, thank you.